So yun tita, yung question siguro, ano yung tips mo for artist para magkaroon ng client base? Is it the responsibility of the artist or responsibility din siya ng gallery or is it a responsibility of both? Both siya, pero siyempre basically, the artist should have to come up good work. Good work with reasonable price. Kasi kung mapansin ka naman niya na, "Ay, ang ganda ng trabaho tapos mura pa." They will support. Kasi kumbaga maliit pa lang yung amount to gamble or to ano, 'di ba? Kasi we have to face na iba na rin ang mentalidad ng mga client ngayon. Those were the days na yung, mga parang for the sake of art, 'di ba? Mhm. Parang hindi na rin ngayon applicable masyado, especially to the young collectors. Ano tita ibig sabihin ng good art and reasonable price? Ano yung range? Kung mayroon tayong sinasabi na parang beginner's price, yung ibig sabihin parang, nagpapakilala ka pa lang, so group show ka or bagong graduate or ganyan. So, makikita mo naman 'yan among your ano, yung mga ka-batch mo, Hmm. oo, kung medyo 'di kayo magkakalayo ng presyo. So, Kasi dapat aware ka rin doon. kasi dito, yung napansin ko din, I mean, kasi for example ako, hindi naman ako exclusive to any gallery. Mm, So, essentially I can exhibit across galleries, 'di mm, ba? And napansin ko is, there are certain galleries na mas mabenta ka compared sa iba. So, ibig mm, sabihin mas hmm, kilala ka ng clientele nila kung kunwari ako, i-exhibit ako let's say with Gallery X mm, mm, and then nasa 80% yung selling rate ko with Gallery X. mm, And then I go to Kaida, mm, suddenly I'm a new person. mm, 'Di ba, I'm a new hmm. artist Yeah, na totoo 'yan, oo. oo. So, how does that work po ba? Kasi napansin ko parang magkaiba, eh. Yung art market hindi siya iisang buong market lang, eh. Parang may mga galleries din silang pina-patronize, yung Oo, sinu-support. meron. Pero mas malaki yung part pa rin na halos lahat, Hmm. oo. Marami pa rin yung part na, bumibili siya sa gano'ng gallery, bumibili din siya sa ganitong gallery, bumibili siya sa amin, gano'n. Meron namang mga galleries na parang meron silang sariling client base din, na parang hindi rin napupunta sa iba. Mm. Tapos yung mga artist din nila parang iyon lang din ang pina-patronize nung may mga gano'n. So, yun nga dito yung problema with pricing, eh. Kasi kunwari dito sa Gallery X na I was telling you, Hmm, nagsimula ako, let's say nasa 12,000 yung 2x3. Pero yun nga, paakyat ng paakyat, so yung price mo maa-adjust mo na from there. So until na dumating ako sa mga 80 to 90% selling rate sa Gallery X. mm, Pagdating ko sa Kaida, yung price ko is the same na with Gallery X. mm. And hindi ko na siya pwede babaan kasi yun nga, 'di ba, Yeah, may oo, mga oo, so oo. how do you deal with that ba? Kasi pagdating sa'yo, mataas na yung presyo ko and iba yung clientele mo compared sa Oo, oo, clientele nito. oo. Well, it happens talaga, gano'n talaga. Wala tayong kasi once you establish your price, mahirap nang ibaba. Although there are very few na ginagawa 'yan. Kumbaga parang adjust, lalo na kung ma-feel nila na parang may resistance. Pero it's not a common move, Hmm. bihira yung gano'n. Yung gano'n tita, so 'yan, building up clienteles, building up artists. So dun tayo sa artist part. Ano yung nakikita mong exceptional sa mga artist na umaangat yung clientele, na nagkakaroon ng malaking market? Ang hirap i-determine 'yan. Ang hirap i-ano, kasi iba-iba talaga yung tingin ng audience sa artwork. So, iba-iba ang at saka parang, pana-panahon din, pana-panahon. Parang like ngayon tingin ko parang ayaw na nila ng masyadong mga seryoso or yung mga 'di ba, parang nag-iiba din parang nag-i-evolve din ang market, yung viewers ng paningin nila sa art. Yun. Kaya parang siguro at this generation, parang mas tinitingnan nila more of yung relatable na subject, oo. Hindi masyadong malalim.
na hindi masyadong maraming issues. Parang gano'n ang kasi if you remember, there was a time na mayagpag ang substract, ang abstract, and then naging figurative. Tapos ngayon naging mix na. No, di ba? Yeah, so may trends talaga kung pina-follow, ano. Mm. Pero is it advisable ba for an artist to follow the trends? I don't think they're following the trends. It's just that it's their time. Yun yung panahon nila ngayon eh. So yun ang ginagawa nila. Hindi naman siguro dahil ito yung mabenta, kundi parang yun yung sa era nila, sa panahon nila, yan yung mga nangyayari or yan yung art. Oh, I asked tita kasi you're friends din with the big ones like sila Sir Manny, Mm, di ba? mm. And ito yung mga nag-ascend na through that part na hindi na sila dictated by the trends eh. Yeah. Oo, And so ano tita nakikita mo dun sa trabaho nila na paano sila nakalampas dun sa times na nagdi-dictate na ito yung mga uso? actually, I don't think nagko-conform din sila sa uso at that time eh. They have their own distinct style na yun na yun from the beginning. Nag-evolve na lang, ibig sabihin nag-improve or ano, pero parang at the very start, yun na yun eh. Yun na yung style nila eh. So siguro yung time din nila na yun yung nakaka-connect sa audience, di ba? And yung collectors ho nila nag-mature na rin Nag-mature na with rin. them. And then itong mga young collectors, alam mo naman, sikat o yan. So, follow. Kumbaga, ang mahirap lang naman talaga sa artist yung mag-establish or maka-create ka ng name mo. Yun talaga yung challenge doon. Pero marami naman, although mahirap. May checklist ka ba tita on Wala, how to make that name? wala. Pero in your experience, sino-sino yung mga nakaka-create ng name? Sa, You don't need to name names pero yun ano tita, ano lang yung qualities na meron sila? Or ano yung mga ginagawa nila na hindi ginagawa ng iba kaya sila nakakarating sa status na meron sila? well, yung iba, they just maintain the genuine sila doon sa mga ginagawa nila. Kung minsan kasi, parang dapat yung art, it speaks your personality as an artist. Ba? Pero yung iba, ang layo. Or, maaaring malayo kasi iba yung inner ano niya than doon sa physical na nakikita ng tao. So, di ba, kanya-kanyang ano lang talaga yan. Yung iba napapansin sila dahil sa tagal. Yung iba napapansin because yung kanilang technically they are good. O yung iba napapansin dahil madaling makarelate sa trabaho niya. O yung iba naman papansin dahil may tinatakil na issues. So, iba-iba yung ano ng artist, which is iba-ibang viewer din. So, may artist na binibili ng ganitong collector, pero yung ibang collector ayaw. So ito dito yung sinasabi mo na hindi gumawa ka lang, may makakapansin yan. Mm. Ano? Kasi yun yung advice mo sa akin Oo, before. oo. Hindi, ibigay mo kung anong gusto mo gawin. Yeah. Makakahanap tayo ng someone na magugustuhan. Yeah. Kasi ang paniwala ko rin kasi, habang tumatagal naman nag-i-improve ang artist eh. Basta you just continue doing your craft and be serious about it. Nakaka-create ka rin ng trabaho eh. But you have to be also aware lagi. Kasi minsan, nauunahan ka o natatabunan ka. Yun ang gusto ko noon na idea ko yun na may iba nang gumagawa. Diba? So parang ganun din. Kasi dito ang nangyayari, parang kung sino ko nang maglabas, kanya yun. Tapos nangungupya ka na lang. Hmm. Parang ganun. Pa. It's because of the social media din, dahil aware lahat. Pero nung araw, wala naman din masyadong. Yung sa business side dito. So, we've gone past through yung marketability ng artist tapos yung how the scene works para ma-determine kung sino yung next one. Ano. And I think those are very sound answers kasi I've been studying din how things go about sa art world and I think pareho tayo ng information. So anyway, yun. Wala talagang formula actually. Walang formula. It's You just pour. you put yourself out there. Yeah, oo. Diba?
You put yourself out there the best way you can, tapos palagi yung best foot Yeah, forward. which is vulnerable ka rin. Talaga. Exactly. Kaya nga hindi madaling maging artist. Hindi ayoko maging artist. Nakikita ko anong hirap. Oh my God, mahirap maging artist talaga. Yeah. So it's the best foot forward all the time. And yun nga. It's how you carry yourself din and how you evolve, di ba? Mm-mm. Kasi when I was talking din kina Sir Manny, may ganun yung pinagdaanan. Sumikat sila Sir Manny, matanda na sila eh, di ba? During that time naman, hindi naman ganun ka. Yeah, marami ding nadaanan yan ng mga ano. Pero you just continue. Kasi it's a talent eh. Mm. Wala namang makanakaw sa'yo yan.